Hello, Habib. Happy Wednesday. So, market update tayo today, no? August 20, 2025. Okay? So, start tayo sa news. So, today, dahil nga more on USD pair yung chine-check natin, okay? So, check muna natin yung mga paparating na news. And today, wala naman tayo naging news sa mga USD pair. Ito. So, meron tayo kanina NZD. Okay? Pero kaninang umaga yun, 10 a.m. Pero mamaya, wala naman. And bukas, marami-rami tayo ng news. Ayan, makikita nyo. Okay? So, ayan yung pwede natin abangan din yung bukas din. Pero dahil nga today yung hahanapin nating setup, so focus tayo for today, okay? And kung meron man tayong maiti-trade mamaya or kung wala talagang setup, so pwede tayong sa Thursday mag-aabang, okay? So, check natin yung mga pair ngayon na pre-prepare ko. So, start tayo kay BTC USD. So, for Bitcoin, diba? So, trend direction pa rin talaga ni Bitcoin, nasa uptrend tayo. Okay? And then yung last volume, makikita nyo, no, may nakaano na dito nakalagay. So, ito yung last volume na pinakita ni Bitcoin. Ayan. So, nasan ba tayo ngayon? Nasa pullback tayo ngayon. Okay? And ang kagandahan nito for Bitcoin, maganda siyang abangan for today or by this week kasi nasa support zone siya. Okay? So, careful lang kasi tumatambay siya ngayon sa support zone. Walang masyadong volume for sellers. So, potential na pwede niyang i-reject. Kasi meron pa naman din tayong 0.6 or i-respect niya dahil nga nagkaroon na tayo ng first rejection dito sa level na to. Okay? So, kung magkakaroon ulit tayo ng confirmation candle dito, ito na lang yung aabangan natin para sa position for long setup. Pero kung wala pa rin talaga, okay, magkakaroon pa rin, kumbaga, walang masyadong volume and magpupush down pa rin, try natin abangan itong 0.6 na to. Okay, yung golden ratio. Dahil nga sa volume na to, so mag-aabang tayo kung saan potential magkakaroon ng reversal na mag-end na yung pullback. So ngayon, pwede tayo gumamit din ng mas lower time frame para ma-confirm natin na pumapasok na ba talaga yung volume ng mga buyers. Kasi nga, momentum nito ni BTC-USD is uptrend. Pero kung makikita natin, hindi pa nagko-connect yung mas lower time frame natin na 1 hour to 1 day. Siyempre, nasa support level. And expect natin, kung magtitingin tayo sa mas lower time frame, nagkakaroon tayo ng short-term downtrend. Okay? So, ang kailangan lang natin dito, kailangan natin magkaroon ng reversal. Makakita tayo dito ng reversal to confirm. Ayan, gamit tayo ng trend line. So, yung last volume na nakikita natin dito na is ito. Okay? Volume ng sellers. So, if magko-confirm man tayo for long position and magkakaroon ng reaction dito sa support zone ng 1 day, ang kailangan natin makita dito is volume ng buyers para ma-invalidate itong volume nitong last na binigay for volume for sellers. So, kailangan natin magkaroon tayo ng impulsive move dyan, sunod-sunod na bullish candle, then anuhin natin, retest itong level na to. Try natin, magkakaroon ba dito ng confirmation to continue up. Okay? So, kasi dito nagkaroon tayo ng end of pullback. Ito. So, ito yung pwedeng potential nating, ito resistance level muna natin to. Ayan. So, support zone. Dahil nga nasa level siya ngayon ng support natin sa 1 day. So, try natin observe kung magkakaroon ba ng multiple touches dito. I-hold ba itong support zone? Okay? So, wait natin yung volume for buyers, then retest sa area. Okay? And kung ibibigay niya dito is pang pullback. So, pwede natin abangan dito is yan. So, today siguro for BTC USD, more on ano pa tayo, tambay pa tayo, observe pa tayo dito sa level na to kasi nga wala namang naging mga high impact news. Then, baga, wala pang masyadong volume na pumapasok. Okay?
So, observe lang natin kung ano yung magiging reaction support zone. Pero kung magkakaroon man tayo dito ng ganito, pattern, ayan, diba, double bottom, then good for long siya, ayan, to continue. Okay? So, ganyan lang yung pwede natin abangan or eto. Okay? So, yan yung mga opportunity na pwede natin abangan for BTC, USD na level. Okay? So, next natin is GBP CAD. For GBP CAD naman, sinama ko na to sa GBP CAD kasi potential magkakaroon ng setup today. Okay? So, makikita natin no, for GBP CAD, sa funda kasi si CAD mahina ngayon sa risk on currency. So, isa din sa napili ko si GBP CAD. So, makikita naman natin na volume ng buyers. Okay? Karoon tayo dito. Ito, karoon tayo ng impulsive move. And ngayon, under pullback. Karoon tayo ng pullback. So, ang question ngayon, magkakaroon na ba tayo ng reversal dito? Baga mag-e-end na ba yung pullback? Magko-continue na ba pa uptrend? Okay? Kasi based sa behavior, dito pumapasok na yung volume ng buyers. Okay? So ngayon, ito yung abangan natin sa mas lower time frame. Dahil nga nasa correction phase tayo for GBP CAD. Ayan, ito yung naging support zone natin. So pwede natin abangan yan for lower time frame. So hahanapin lang natin dito is long position. So for lower time frame, gumamit ako dito for day trade 15 minutes. Kasi may nakita ko dito na magandang pullback. Ito. Ayan. So, ito yung naging pullback niya sa volume na to. Then, ngayon, potential na magkakaroon ulit tayo ng reaction dito. So, ang question ngayon, makikita natin, no? Nagkaroon tayo ng volume. Ayan. Pero, we'll see. Kasi baka pumasok ulit siya sa sideways move. Itong level na to. So, ito lang yung mga pwede natin abangan for entry to long. So, ito yung naging support zone natin na pwedeng magkaroon ulit tayo ng retest dito sa level na to. Okay? Kasi hindi pa naman totally ganun ka-good yung pag-rotate niya, pag-retest niya dito sa resistance. Baka kasi pumasok lang din as fake breakout itong price na to. Ayan, kasi mabilis yung reaction niya eh. Di ba? So, pwedeng abangan natin itong level na to. Tulong. Okay? So, pero aware, ano lang din tayo, no? Dagdag pa. Ngayon kasi 4-hour price action, nagkakaroon tayo ng, ang binubuo niya ngayon is bullish candle, aggressive bullish candle. So, we'll see if magkakaroon tayo ng position dito or ito. Okay? To continue up. Dahil nga, ang binubuo niya sa 4-hour time frame is bullish candle. And kung tataasan pa natin ang time frame to, no? Ayan, kahapon nag-end din siya ng bullish candle. So, mataas yung chance na pwedeng mag-continue for another bullish candle and yung target price lang dito is ito lang. So, anong price to? 1.88. Ayan. So, ito yung level na pwedeng i-target lang natin. So, ngayon, ano siya, gumagalaw siya for magandang opportunity na abangan natin yung support zone na to. Okay? So, for XAU, next naman tayo kay XAU USD. Sa XAU USD naman, ano naman din natin to sa live natin kagabi, no? For XAU USD, nagkakaroon tayo ngayon ng sideways move. Pero check natin kung magbibigay pa rin talaga siya ng opportunity para magkaroon tayo ng long position.
kasi malapit naman na siya sa support zone. Ito yung support zone natin for sideways. Ito naman yung resistance level natin sa sideways move sa gold. Overall, momentum ni gold is uptrend. So, we'll see kung ititest niya ulit itong support zone natin to continue sa sideways move. So, magandang opportunity na abangan dito kay gold is itong support level natin. So, careful lang din guys kasi sa mas mataas na time frame like 1 week, ano yan, consolidation na pwedeng pumasok sa malaking pullback for 1 week time frame. Okay? So, always manage lang natin yung risk natin. Okay? Yung kaya lang sa natin hindi maapektuhan yung next trade natin. So, ngayon, i-relate naman natin sa 4-hour time frame. Actually, dito sa 4-hour time frame, no, meron pang volume tayo dito na hindi pa na-invalidate. Itong malaking bullish candle na yan. Ayan. Kasi hindi siya nagbigay ng pullback sa impulsive na to eh. So, ang binigay niya, volume ng buyers. So, tingnan natin kung i-respect niya to. Kasi nasa magandang area naman tayo for support zone. Ito yung support zone naman natin ng 4-hour time frame. So, if magkakaroon tayo ng invalidation dito sa aggressive bullish candle, mataas yung chance na pwedeng mag-continue ng short-term downtrend muna dahil nga nagkaroon nga tayo dito sa 1 day time frame ng sideways move. So, yung next natin na zone, ito. Ito yung support zone natin. Makikita natin sa 1 day, di ba? For sideways. So, ito yung next support zone natin na pwede natin abangan kung magkakaroon ba dito ng reaction. Ayan. Okay? Kung magre-reverse ba dito. Okay, so ngayon, observe lang muna tayo kung i-respect niya itong minor support zone ng 4-hour or ipupush niya talaga para dito sa next support level natin. So, ang pwede natin abangan dito is ito lang. And kung dito naman, magkakaroon naman ng reaction ngayon dito, kung i-reverse niya naman to, okay? So, kailangan natin ng volume for buyers na makita talaga natin. Then, retest, continue. Okay? For gold position. So, ito lang yung inaabangan natin. Kung ibibigay niya ba to na magko-continue up ba para matest yung itong resistance zone ulit or pupunta ulit siya support level natin before siya magkaroon ulit ng retest dito sa resistance level natin. Ito for 1 day. Okay? So, ito lang yung mga level na pwede nating abangan. Okay? So, actually ngayon, nagbigay siya ngayon sa 4-hour time frame natin, nagbigay siya ngayon ng bullish candle. Kaso nga lang, hindi siya totally ganun ka-aggressive bullish candle. Kaya mataas yung chance na pwede niya pa talagang babaan yan. Ayan. So, kailangan natin dito ma-invalidate itong volume ng sellers, yung last na binato. Okay? From invalidation, then pullback to continue for kung maglo-long man tayo. Nalalaroin natin yung sideways move. Okay? So, sa ngayon, respect lang natin kung ano yung pinapakita ni market. So, next natin, last pair natin is Euro AUD. So, for Euro AUD, makikita naman natin na meron din tayo dito na uptrend direction kay Euro AUD. Okay? So, ayan. So, meron tayong uptrend direction for bias time frame natin na one day. And yung mga level natin no, is ito. Ito yung support zone natin for 1 day. Ayan. Zoom in natin. And ito yung resistance zone natin for 1 day. So, for Euro AUD, ang malakas kasi ngayon for sa ano na to, no, is si Euro. Si AUD, medyo sa funda natin,
hindi ganoon kalakas yung AUD. Pero we'll see. Tingnan natin kung magkakaroon ba tayo talaga dito ng breakout. And then, abang na lang tayo for retest. Continue. Okay? Kasi medyo, kumbaga, late na. Pa-end na yung pullback. So, maganda. Magkakaroon muna tayo ng volume dito. Then, retest sa area na to. For higher time frame yan, guys, ha. Pero, syempre, gamit tayo ng lower time frame for today na trade natin. So, kahapon, no, nag-end tayo ng aggressive bullish candle for this pair. So, potential na mag-end rin tayo ngayon, today, ng another bullish candle. Pero kung magkakaroon tayo ng another bullish candle, so mas okay na aggressive din yung end today ng candle na to. Meaning, malinaw na nagkakaroon tayo ng potential for breakout sa resistance. Okay? So, ngayon, gamit tayo ng mas lower time frame, like 4 hour, sa Euro AUD. So, ngayon, ito yung naging support zone natin for our time frame. Ayan. So, maganda siya na nagkaroon tayo dito na volume. So, abangan natin dito yung retest sa level na to to continue up. Okay? So, depende sa inyo no, kung anong time frame yung tinitingnan nyo. 4 hour ba? 1 hour ba? Check natin kung may magiging position tayo for 1 hour. Ayan. So, nahuli na tayo. Kasi nga, ito yung volume niya for 1 hour. Makikita natin. No? As in, basic structure lang. Makikita natin volume, impulse, nag-correct, then nag-impulse ulit. So, maganda nating abangan dito is ito. Okay? Level na to, ano yung magiging reaction, or itong mismong support zone natin sa mas higher time frame, which is yung 4 hour. So, kailangan natin dito sa waiting natin, kailangan natin ng confirmation candle. Okay? Confirmation candle or pattern na kung ma-observe naman natin na paulit-ulit yung tinetest, yung last na pullback na binigay niya. So, kung magkakaroon tayo ng pullback, so kailangan makikita natin na hinuhold niya yung support zone before and then andun tayo mag-aabang ng confirmation candle before tayo mag-position too long. Okay? Sa pair na to. So, yun lang for today. Thank you for watching and comment down below kung ano yung mga pair na minomonitor mo. Okay? So, always risk management. So, disclaimer lang, ito is pang ano lang to, educate purposes lang to. Okay? Hindi to signal para mag-all-in ka. Okay? So, yun lang and thank you, Kapip. Have a good day. Bye-bye.